Parang parang napakasakit para sa akin kasi syempre ang kayod mo, kayod, kalabaw ka, nagsisikap ka, tapos ang resulta makakalimutan ka ng anak mo. Medyo masakit siya kasi iniisip ko, bakit ganito lang? Bakit ganito lang natatanggap ko? Bakit ganito lang ang nakukuha ko? Grabe ang trabaho ko. Dumating yung time na nalubong kami sa utang, hindi nabayaran yung bahay. So, wala kang magawa. Yung masakit doon na yung pinabarangay ka, yung sabihan ka na yung bahay mo, mawawala na kasi minamaliit ka ng mga tao. Dumating ang point pupunta sa church, parang naglalakad ka na walang ulo kasi pakiramdam ko nakatingin yung mga tao sa akin. Nang dumating si Riway sa buhay namin, ang laki-laki ng pagbabago. Wala pa siya sa Riway, ang sweldo ko is for the family. Tapos, yun talaga ang pinagkukunan namin ng pang-araw-araw namin, yung source of income, kumbaga. Yun lang. Nung nag-Riway na siya, dumating na lang ang panahon, parang napansin ko na ang sweldo ko, pang-akin na lang. Pang-sarili ko na lang. Hindi na niya kinukuha ang sweldo ko kasi pwede niyang mapunan ang lahat ng mga pangangailangan namin sa bahay. Tsaka yung mga, kung kakain kami sa labas, yung gagala kami, manonood kami na sine, buong family, yun ang nangyayari sa amin nung nasa Riway na siya. At lalong-lalo na, nung 6 months to 8 months niya, nang nasa Riway na siya, nagtataka na lang ako kasi bakit kaya na namin kumuha ng bagong sasakyan. Hanggang nag-workout pa rin siya sa Riway, nagtrabaho pa rin siya. Ako, hindi pa rin ako naniniwala kasi ang mindset ko noon, pangingimpleyado talaga. Nangingimpleyado ka, sigurado mabubuhay ka. Ganun ang mindset ko noon. Pag alis ko sa pawn shop industry, pumasok na din ako sa Riway. Ang laki-laki ng binago ng buhay namin. May isa akong kaibigan, pasalamat talaga ako sa kanya kasi walang almost 6 months, abutin ng almost 1 year, akong na-invite to join Riway. Sabi ko nga kanina, mahihain ako. So, nirefuse ko yung mga invite niya sa akin to join Riway. Na yun ang pinakamalaking pagkakamali kong nagawa. Na yung opportunity na pumasok o dumating sa akin, hindi ko ni-grab. Now, nasa Riway International na ako under Red Footprint Business Consultancy, nabago yung buhay ko. Bakit ko nasabi na bago yung buhay ko, namin ang family ko? Dahil sa Riway, nabayaran ang lahat ng utang. Yung mga taong nagmaliit sa'yo noon, yung mga taong hindi mo close, lumalapit, ang sarap ng ganun. So, I'm very thankful, me and my husband, na dumating si Riway sa buhay namin, nabayaran yung bahay, nakabili ng unang kotse, yung pangarap naming Montero Sport, nakamit namin through Riway International. Masasabi namin napaka-komportable namin. Especially sa financial. Kasi dito lang sa Riway, naranasan ko mang ibang bansa. Kumbagay, ang pangarap ko noon, mapunta lang ako sa Baguio eh. Yun lang, napakasimple lang na pangarap ko. Pero tinupad ng Riway, tinupad ang pangarap ko dito sa Red Footprint. Nakapunta ako ng ibang bansa. I am Mayubel Mercadal. I am BJ Mercadal. Live the life you always wanted. Unleash the beast in you. Minsan sa buhay natin, nakikita natin yung giants in front of us. Ang laki-laki ng problema, pero tinitingnan ko po yung opportunity ko on that big giant in front of me. I am Raquel Horolan, and this is my story.
Hindi po naging madali ang aming pamumuhay noon. Kaya naisipan po ng aking papa na nasa probinsya po kami, na lumuwas na lang po kami ng syudad. My father wanted to have a good education for us. In short, naging peddler po ako ng mani. I have to leave the house at 5 a.m. Then ang nangyari sa akin is that my father stopped me from being a peanut peddler kasi daw po dalaga na ako. Gusto niya mag-iba na naman yung buhay ko. So pinasok ko po yung mundo ng direct selling, and that I started with Avon. Kaso lang po, maganda yung Avon. Problema lang po, maraming orders, hindi naman po nagbabayad. Kaya ang nangyari po sa akin, nagiging abonado po ako sa aking Avon business. Nag-try din po ako ng Tupperware. Party here, party there. Naging top-notcher po ako every week. Kaso lang po, ang daming orders. Ganun pa man, cash-to-cash basis sa opisina, naging Tupperware din po ako. Pagiging electrician ay pinasok ko rin para lang makapag-save po ng kahit konti para sa aking mga anak. Hindi po ako farmer, pero pinasok ko pati yung pagiging farmer. Naging distributor din po ako ng mga fertilizers, organic fertilizers. Kaya po nasunog siguro yung aking mukha noon dahil sa napakainit po na panahon. Kailangan ko po kasing bumisita mismo doon sa mga palayan and all. Kaya pinasok ko po yung tinatawag nila na quick rich scheme na pinatawag nila. At sinabi nila daw, pag maglagay ka ng pera dito, the following week kikita ka na. Na-scam po ako, in short. Hindi, siguro na sa mga $500,000 yung aking nautang para pinaglagay ko po doon sa negosyong sinasabi nila at alam mo yun, parang balon lang eh. Kaya I decided to go abroad again para takasan ko po yung aking mga utang. Kasalong po, nung I have to compute it, hindi po enough pa rin itong bayad sa mga utang ko, yung mga nadali sa akin at yung nadali sa akin. Pinasok ko po yung isang negosyo from toothpick to kape at lahat ng iyon. Ay pinasok po isang negosyo na 151 lines of product. Kaya napag-isipan ko po, napapasukin ko po yung van rental. Kasi usong-uso at in 2016, usong-uso po yung van rental, yung mga tours, inland tours. Kalaki-laki po ng van, kaliit-liit ko. Pero pinasok ko po yun. After na ihatid sa driver po yung isang trip namin, yung first trip namin, pagbalik niya, nakatulog po siya at na-disgrasya yung aking van. And that was my wake-up call. I don't care about what will happen to the van, to the unit, kasi pwede pa naman sa insurance. Pero yung buhay ng aking driver, hindi ko na po makakalitan yun. And ano yung panggastos ko kapag may nangyari sa driver ko? Buti na lang po walang nangyari sa kanya. Ginawa ko na po yung lahat, tumambling, nag-split, lahat pwedeng gawin ng isang ina para lang sa ikakabuti ng kanyang mga anak. But ladies and gentlemen, hindi ko po nakita yung aking future doon. I'm getting older and older every day. And I cannot do that for the rest of my life. My children are growing up. Yung hope ko naman kasi din, hindi naman nailagay lahat doon, kaya okay lang. Because I believe that when God closes the door, He opened the window. Not the windows. Not the window, the windows. Bakit po? Kasi lahat na pagdaanan ko na po. And I believe that God is preparing a brighter future for me. And because of that day, na June 28, 2017, na binayaran niya ako in full amount, I was able to enroll my kids in school. And July 3, magsisimula na po yung klase. Pero I was also invited by him to go to Manila to see the opportunity. Doon ko po nakita yung opportunity na talagang it will really change my life. And on that day, ng July 6, 2017, doon po nagsimula yung storya ko na pwede palang baguhin ng platform na ito ang aking buhay. And hindi lang po buhay ko ang nabago, kundi ang buhay ng aking pamilya. That in life, kung may opportunity, pwede mo siyang i-grab, pwede mo din siyang i-reject. Pero look at it, the platform should be yung nakakabago hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay ng nakakarami. And I'd like you to know that this friend is Rex Lucalaw, the CEO of Red Footprint. Right now, I am living the life that I dreamed of. And ladies and gentlemen, hindi po ako nagmamayabang kasi wala po akong dapat ipagmayabang, because this is just the platform that where I am right now. I am Raquel Horolan,
business consultant of Red Footprints, and a member of Railway International. You don't need multiple jobs to be a millionaire. You just need one, and that's Railway International. And one thing that I learned is that in this life's journey, kailangan po natin ng mga kasama. You cannot do it alone, no matter how good you are, no matter how powerful you are. Kailangan mo talaga ng mga kasama because we learn na mas marami tayong ma-achieve pag marami tayo. My name is Rex Bugcalao. I am the CEO of Red Footprint Business Consultancy and a member of Railway International. This is my story. Yung buhay namin dati, it's not really easy because I really have to look for ways wherein I have to sustain for my family. If you don't entertain the possibility of expanding yung network mo or yung circle of friends mo, you will be trapped there. We were able to establish a very good hand-to-mouth strategy. Kung papasok yung pera sa kamay mo, after a few days, wala na naman. Nung nagiging employee ako, I say, maganda ito ngayon, pero hanggang saan? So when I started to venture into business, doon ko po nalaman that you can be successful if you learn to work with people who are successful also. And eventually, I hope through this platform that we are doing in Red Footprint, where we can able to help a lot of people sa kanilang mga plano sa buhay din. So it was very hard, ladies and gentlemen. And nung buksan yung isipan ko na pwede pala akong maging negosyante, pwede pala akong maging entrepreneur. Kumbaga, makapag-start ako ng negosyo kahit hindi ganong kalaki yung capitalization ko. Ang importante lang doon is aralin ko lang talaga ano yung mga techniques at saka mga sikreto ng mga successful people. Kasi hindi naman lahat ng mga successful entrepreneurs nagmula from being a millionaire. Some of them started from broke also. Walang mga pera. So I really wondered, paano nila ginawa yun? And when I learned to ask the right question, hindi po ako, I didn't feel ashamed. I asked questions. They share their thoughts. So dahan-dahan ko na siya nagiging stepping stone ko to gain the courage to start my business. And true enough, pag magne-negosyo ka, prepare to be successful, prepare to fail also. Kaya nga, sabi pa nga nila, that the number of times that you fail will be the number of times that you will become closer sa mga pangarap mo. So there was a time, ladies and gentlemen, talaga sobrang down ako, nagiging talk of the town kami sa mga kapitbahay namin because nahatak yung dalawang kotse ko, wala akong pambayad, may utang ako. Yung mga friends ko dati, I mean, they're so good to me. Pagdating sa utang, ewan ko ba, parang 20 years of friendship, parang nothing, di ba? Yes, I failed, but I never quit. I never quit until I finally found someone who can help me.
And yun po ang nagiging success story ko kasi tumaan talaga ako pagiging taxi driver. And yung isang pasahero ko, yun yung nagbigay sa akin ng way. Baka pwede mo itong subukan. And you know what? I tried. Ganon din sa negosyo, ladies and gentlemen. So, I keep on trying out, audition sa negosyo until finally I was able to achieve. And lo and behold, I met new friends. Right now, I can say that yung mga goals ko sa buhay, I'm already achieving them one after another. I would picture out like Freeway is a very fast F1 car race wherein napakabilis nito and it is running on the right track. Pero yung sa F1 race kasi, hindi lang kasi enough na magaling ka na driver, magaling yung sasakyan mo. Kailangan mo rin ng magaling na team. Mabilis. At saka alam yung negosyo, alam yung race, alam niya yung mga policy. And these very people, they know how to get it done. And I believe yan yung red footprint that we are building right now. Itong environment na to is unique. At saka maybe we can help you out. Together, ang dami po natin pwede ma-achieve. Try nyo lang po, Red Footprint Business Consultancy. My name is Rex Bugcalao. I'm a former employee, former taxi driver, former failure. Ang dami kong utang. But now I can say I am successful because I work with successful people. Join with Red Footprint. Be one of us. Never be afraid of failure. It's the only way to reach success. Every legend begins with a dream. Unleash your maximum potential. A lot of us dreamt when we were young. In fact, myself is dreaming. I dream to become rich. I dream to become successful. But unfortunately, when we got older, we encounter a lot of challenges, a lot of problems, a lot of circumstances, a lot of mistakes, and a lot of failures. But today, I dare you to dream. I dare you to continue to have faith in your dreams because we, as your mentors, is going to help you. We are here to make you successful. In this world, I met a lot of skillful people, really hardworking people, but never realized their full potential. It is only upon setting up the right opportunity in the right platform or working with the right people, be mentored among the best, start earning your first 7 figures today. I've been through ups and downs in life. I know how to have nothing, and I know how to have everything. If I will be your mentor, I can bring you where I am now. We can make this journey as joyous as possible, with lots of learnings and earnings. Rest assured, I will be with you all the way, for better or for worse. Because your success is my success, and that is my commitment. This October, 3 advisors will compete in creating a leader that would reach their dream. A dream to earn 1 million in 30 days.
The views and opinions expressed in this event are those of the hosts, and do not necessarily reflect the organization, the company, Reway Philippines, and Reway International. Viewers' discretion is advised. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome to Red Footprint. Hi, good evening everyone. Good evening mga tao natin, mga viewers natin, tao naman. Mga viewers natin po sa Facebook Live and also our viewers in Zoom. Magandang gabi po sa ating lahat, and tonight it will be another exciting night because we have invited a very talagang special guest for tonight po, because this month we are celebrating the Philippine Institute of Traditional and Alternative Medicine. So tonight we invited a very special guest para po sa ating kaalaman, kasi po alam niyo po, this month is talagang not just this month but this year talaga marami po tayo mga challenges, and these challenges talagang pumuka po sa ating lahat, no? And mahirap po pumunta sa hospital, mahirap pong pumunta ng ating mga doktor. Kaya po tonight we give you a special guests to answer all our questions online. Alright? So, before ko po makalimutan ng lahat, this is your host, Raquel Horolan, and stay tuned and please like and share this page, Facebook Live, so that yung mga kaibigan po natin, mga kapamilya na merong tanong, sila po ay ating ma-accommodate na tonight. So, kung sino yung unang makapagbigay po ng ating comments, ng ating tawag dito, mga questions online, just put your questions on the chat, on the comment box, at babasahin po namin. We have to give our best na talagang bigyan po ng attention ng lahat nating mga tanong. Alright, so to introduce to you tonight our guest speaker, hindi po dalawa yung ating speaker tonight kasi nga po special siya. Isa lang po yung ating speaker tonight, and this friend of mine, our speaker for tonight is a very good friend of mine, and this has been a friend for a long time. Huwag niyo na po itanong ang aking edad, because kung tatanungin niyo po ang aking edad, malalaman niyo, no? We've been friends for 20 years. Yes, 20 years. Na po, muntik na ako doon. We've been friends for 21 years. Yes, 21 years. And eto po, kakaiba po yung ating segment tonight because ito ay usapang doktor. Itanong mo kay doktor. Kaya po, lahat ng mga nasa Facebook Live natin ngayon, invite na agad, share na agad, para yung lahat ng mga kasamahan natin, mga kakilala natin will come to know what we will be talking about tonight. Alam niyo po, itong kaibigan ko, talagang napakapuno po ng wisdom, napakapuno po ng knowledge. Kaya kung ano man ang nasa isip niyo ngayon, katanungan, itanong mo kay, welcome to our studio, Doc Sam! Good evening, Doc Sam. Thank you, Kel. napaka ganda ng introduction mo. I hope I will not disappoint the listeners tonight. They will not be disappointed because I will not invite you kung hindi kita kilala. Talagang pag nag-uusap po kami, hindi po kami matatapos sa isang araw kasi ang daming talagang pong inputs para sa ating lahat, no? So tonight, kung sino man po yung may unang question, lagay nyo lang po sa chat box. Ngayong gabi, Doc Sam. Okay, I will call you. Actually, I don't call him Doc Sam kasi nga friend kami. I just call him Kuya Sam. But tonight, I will address him as Doc Sam. Bakit? Sino ba si Doc Sam kasi? Doc Sam, can you just introduce yourself? Okay, si Doc Sam nag-practice ng natural medicine for almost 20 years na. Wow. We studied nutrition, and we finished bachelor in nutrition, and we also studied nutritional medicine sa PINS, Philippine Institute of Naturopathy and Sciences. And yes, okay. So tayo po ang presidente ng PhilTamCa, Philippine Traditional Medicine
for how many years already. We have, I think, 6 clinics now. Wow. One sa Davao, one sa Panabo, one sa Carmen, one sa Tagum, isa sa Santo Tomas, Ang dami na. at saka sa Digos. So, thank you very much. This is my great privilege to be with you tonight. Wow. Thank you, Doc Sam, for saying yes to my invitation because gusto po din namin talaga maintindihan ano po itong title, bakit siya nutritional practitioner. Kasi po, maraming nagsasabi na pag nutritional practitioner ka, ito yung ginagawa mo. Pero hindi po namin maintindihan talaga ano yung focus mo, ano yung specialization mo when you say a nutritional practitioner. Okay, ganito yon. Mayroon tayong kursong nutrition, Bachelor Nutrition. Ang nangyayari kasi, itong mga nutritionist, na-focus sila sa nutrition. Mga calories, mga Carbo. glycemic index, mga glycemic load, calorie counts. Magaling sila doon. But they cannot connect this nutrition to diseases. Mayroon man tayong mga medical doctors, nag-focus naman sila sa disease. Pero hindi rin nila makonect ang sakit doon sa nutrition. Okay. Kaya hindi na-solve itong problema natin sa health. Dahil sa ating pag-aaral, 90% nutritional problem. Siguro 10% lang ang medical problem doon. Problema, every time na magkasakit tayo, mga synthetic drugs ang iniinom natin, not of them are foods. So, lumayo tayo, masyado tayong napalayo doon sa principle ni Hippocrates na let your food be your medicine. At yung pagkain nyo, at yung gamot nyo, dapat pagkain lang. Yun ang sabi ni Hippocrates, who was considered to be the father of medicine. Yes. So, itong mga doctors natin ngayon, mga medical doctors, lumayo na doon sa father nila eh. Parang dinisregard na nila yung principle ng kanilang father. Although pag-graduate nila, nag-recite sila doon sa Hippocratic Oath, no? Pero hindi na nila sinunod yung prinsipyo ni Hippocrates. Dahil ang nangyari ngayon, pag nagkasakit ka, hindi na pagkain na ibibigay. Gamot. Synthetic drugs na. At nabaliktad pa. Pag mayroong mga supplements nga, food supplements, tinatatakan pa na ang produktong ito ay hindi gamot. No approved therapeutic claim. Yeah. At hindi pwede gamitin panggamot ng anumang klaseng sakit. So, yun ang napakalayo na sa prinsipyo ni Hippocrates. Dapat kasi ma-maintain yung pagkain or nutrition. Kasi pag sinabi mong pagkain, it should be nutrition. It should be nutrients. Kasi what is food without nutrients? Correct. So, ang pag-aaral natin, yung sa nutritional medicine, kinonect natin yung sakit doon sa nutrition. Alright. At saka, pinag-aralan natin kung anong mga nutrients na nakulang sa'yo, bakit ka nagkasakit. According to our study, ang tao daw nagkasakit ng dalawang rason, dalawang cause, no? Dalawang causes. One, magkasakit ka kung nagsobra ka sa iyong mga gikain. Mayroon kang pagkain na sumobra. Lalo na doon sa mga macronutrients. At pangalawang rason, magkasakit ang tao kung kulang doon sa micronutrients. Ito ang pinag-usapan ng macro and the micro. Micro, yes. Kung sobra, that's macro. Macro, not necessarily. Pero mostly na magsobra tayo doon sa macro kasi tulad ng rice, that's macro, no? That's glucose or sugar. Pag kumain kasi tayo ng kanin, na plato-plato yun or tasa, no? Cup. Considered yun na macro. Okay. Doon sa micro, yun yung mga vitamins and minerals na hindi pwedeng kainin mo by kutsara-kutsara or cup, no? Dapat milligram lang. Kunti-kunti. Yun ang micro. But yung mga vitamins and minerals, mga essential nutrients, kukunti lang yun, very very small amount, micro lang, ang ibig sabihin milligram lang, pero napakalakas ng epekto sa ating health. For example, mag-take ka ng vitamin C, halimbawa. Okay. Kailangan mo capsule lang, isang capsule o 2 capsules.
Pero pag wala ka naman noon, mapiktuhan yung immune system mo. Mapiktuhan yung mga yung detoxifying capacity natin. At saka yung anti-stress capability natin, mawawala yon dahil wala tayong vitamin C sa katawan. So, yun ang mga micronutrients na kung wala, malaking epekto sa ating health. Yes. Doon naman sa macro, mostly yung Pilipino, sumobra doon sa rice. Kasi uso sa atin dito yung Unlimited. At saka sa aming pag-aaral, mayroon palang limit yung sugar or yung glucose. Kailangan lang pala natin is 3,000 glycemic load In a day. in a day. So, maraming magtatanong, ano yung 3,000 glycemic load? Gaano kadami yun? Just imagine, I will give you a hint, no? 1 cup of rice is 4,300 glycemic load. 1 cup. 1 cup, 4,300. Yung requirement natin is only 3,000. Sumobra na tayo doon. So, 1 cup rice, bubra ka na. Tapos 3 times na di pa tayong kumain. Okay lang yung 3 times. Kasi yung computation natin, Per meal. good for 6 hours. O, per meal. Okay. So, ang problema doon, kasi maraming Pilipino na kumakain ng rice, tatlong cup. Minsan, iba, 4 na cups, no? So, sa 4 na cups, times mo by 4,300, that is 17,000. Eh, ang requirement mo, 3,000 lang. So, ang laki ng sobra, oo. So, doon ang problema natin, sabi ng nutritional science, pag sumobra ka dyan sa carbohydrates, magkaroon ka ng sugar addiction or carbohydrate addiction. Pag magkaroon ka ng carbohydrate addiction, ma-develop yung glucose intolerance. Pag mag-develop na yung glucose intolerance, next na mangyari doon, sensitive ka na doon sa sugar at mag-produce ka na ng mataas na insulin. Every time na kakain ka, nag-react ka sa carbohydrates because glucose intolerant ka na. So, every time nakakain ka ng marami, gasaka na yung insulin mo, and after 3 hours, gabagsak na yung sugar mo. So, mag-hypo ka na, hypoglycemic ang tawag doon. So, pag mag-hypoglycemic ka na at tuloy-tuloy yan, magkakaroon ka na ng irregular rise and fall of sugar. Mag-fluctuate na yung sugar mo. Taas yung sugar, taas insulin, tapos bagsak sugar. Kain ka naman, taas na naman ang sugar, taas naman ang insulin, tapos bagsak sugar. Hypoglycemic ka pa. Ang sabi ng nutritional science, yung hypoglycemia, onset to diabetes. Ang problema mo doon, bago ka mag-diabetic, mag-develop ang daming sakit, daming mga manifestations. For example, pag hypoglycemic ka na, ma-develop yung nervousness. Ma-develop yung numbness kasi mag-sticky ang blood mo. Kasi yung sugar na sabi natin tumaas, tapos tumaas yung insulin, after 3 hours bumagsak yung sugar. Actually, ang nangyari doon, yung sugar na-convert into triglycerides. Kaya nung bumaba yung sugar mo, tumaas naman yung triglycerides mo. Yung sugar, yung triglycerides, yun ang mag-mix with blood and your blood will become sticky. So, pag sticky na yung blood mo, hindi na mag-circulate doon sa mga maliliit na ugat, yung capillaries natin. So, lahat ng mga organs sa ating katawan na ang nag-supply ng dugo, dumaan doon sa capillaries, mag-suffer yun. For example, yung mata mo, mag-suffer yan. Magiging blurred vision. Ang paningin mo, nagiging blurred. Brain mo, capillaries din doon. So, magiging, magproblema din yung brain mo. Magkaroon ka ng, parang confused ka, parang hindi ka na makafocus sa mga naririnig mo, mag-attend ka ng seminar, hindi mo na ma-focus yung pinakinggan mo. At mag-develop ang irritability, mag-develop yung vertigo, kasi vertigo, brain problem din yan. Ma-develop yung depression. Ay, ganon? Yes. Pati depression galing doon? Yes. In fact, according to nutritional science, karamihan ng ating mga pasyente dyan sa mental hospital, ang problema nila hypoglycemic lang yun. Oo. Kaya nagkaroon sila ng ganong problema. Kasi yung depression, some of them nag-develop into more serious problem like mental problem or psychotic problems.
Okay, bago maganda yung kwentuhan po natin ngayong gabi at meron po tayong puputulin muna natin si Doc Sam kasi i-entertain muna natin yung question from our Zoom viewers, Zoom participants, so let's have the question please. Doc, pwedeng basahin natin. Hi, good evening, Doc. May pag-asa pa po ba ang mga taong may kidney failure to nabalik sa normal ang kanilang mga kidney sa tulong ng natural healing process? Depende sa percentage of damage. No? Kung hindi pa umabot doon sa irreversible damage, pwede pa mag-regenerate yung kidney. Ibig sabihin, kung hindi pa totally damaged, mayroon pang natirang mga good cells, pwede pa yun mag-regenerate. So, babalik pa doon sa normal na function. Pero kung lahat patay na, ano pang mag-regenerate? Totally damaged na lahat yung nephrons niya. Usually kasi yung kidney problem natin, doon yung nakafocus sa nephrons. Yes, oo. Oo. Kasi ang kidney natin ang mga problema ng kidney ganito. Yung nephrotic syndrome, tawag natin nephrotic syndrome, yung talagang nephrons ang nasira. Yun ang cellular ng nephrons namatay. No? It's because wala nang oxygen na dumating doon kasi yung blood hindi na nakakarating doon. Kasi yung carrier ng oxygen is blood. So pag wala nang blood na nakarating doon, kasi sticky nga yung dugo mo, at saka dahil yung nephrons natin, mga capillaries ang nandoon, so pag sticky yung blood, wala nang dugo na dumaan doon sa capillaries, meaning wala nang darating na dugo doon sa nephrons, wala na ring oxygen na makarating doon, mamamatay yung cellula. Pag mamamatay yung cellula doon sa nephrons, dahan-dahan mag-collapse yung kidney mo. Mamamatay. And yun ang sinabi natin kidney failure. Okay. So, another question from our Zoom participants. Hello po, Doc. Ano po dapat gawin pag diabetic ka and may PCOS ka po? PCOS ka po. PCOS. Ano po dapat gawin? Thank you po. Pauline Denise Rofoli. Okay. Okay. Mostly sa mga pasyente natin na diabetic, kinokontrol na natin yung intake nila sa sugar. Kasi kung tutuusin kayo, wala naman talaga tayong factory ng sugar sa loob ng ating katawan. Kaya nagtataka tayo, bakit palaging tumataas yung sugar kaya naging diabetic? One of course, hindi na sila maka-process ng sugar. Hindi na nila ma-metabolize yung sugar. Kaya yung sugar na pataas na ng pataas. Dahil yung insulin na pinoproduce nila, hindi na nagagamit ng katawan dahil yung katawan nila, yung mga cellula doon sa kanilang tissues, hindi na tumatanggap ng signal ng insulin. Ang tawag doon, type 2 diabetes, na hindi na dependent doon sa insulin. Ang tawag doon, non-insulin dependent diabetes. So, may pag-asa pa ba silang gumaling? Number one, kung hindi na makinig yung katawan mo sa signal ng insulin para bababa yung sugar, ang una mong gawin doon, i-control mo na lang muna yung intake mo ng sugar para wala ng problema yung katawan mo. Kasi bakit mo pa kailangan ng insulin para i-digest yung sugar kung ang pinasok mo sa katawan mo, tamang-tama lang. So, balik tayo doon sa kailangan ng katawan mo na 3,000 glycemic load lang. O, halimbawa, yung saging, yung banana, mayroon na yung 2,500 na glycemic load. Hindi pa pala. Kasi ako, Doc, I do not eat rice balik tayo. Last year, as in full year, I do not eat rice. Pero meron akong mga bread. Bread, mahirap sa akin yung bread. Pero meron akong sometimes pasta. Tama ba yung ginagawa ko? Minsan saging or kamote. You still have to count the glycemic load. Even kamote yun. Ang kamote is actually maganda. Complex carbohydrates yun. Pero you still have to count the glycemic load of the kamote. For example, yung ganun kalaki. More or less, meron na yung mga 2,000 glycemic load. Mga ganun kalaki. So, kung kakain ka ng kamote, huwag kang sumobra. Pinakamarami siguro, ganun kalaki, dalawa lang or isa lang. Tapos doon ka na mag-concentrate sa pagkain na walang sugar. So meron tanong dito, hindi lang ako sure kung anong tinatanong niya kasi sabi niya, good evening Doc, how about yung rice corn? The same lang. Rice corn? Hindi. Rice corn. Anong Hindi, rice corn? Corn siguro, ang ibig niya sabihin corn. Baka yung mais mais. Maraming iba nag-iisip yung iba na hindi na lang sila sa rice, doon sila sa corn. Kasi akala nila yung corn lesser yung sugar. Tanong niya pala, magkano po ang carb counts ng yung
yung mais. Yung mais. Mais Almost na. the same. 1 cup of corn, ang kanyang glycemic load is almost the same to 1 cup of rice. So, the same ang control. So, hindi yung tama, mali yung sinasabi nila, mali yung perception nila na iiwas ka na nung Rice. ng rice, nung Tapos mag-corn na lang. mag-corn na lang. The same. The same ang Oh. effect. So, ang bottom line dito is control the carbohydrates. So, mag-control ka sa rice. Pag magmais ka, control ka pa rin sa mais. So that means to say, ano yung ano yung replacement ko doon sa rice? Rice corn, ganun din. Yung rice natin na white rice, ganun din. The best na replacement sa rice is banana. Why banana? One piece of banana, yung kardaba natin, yung ginagawa nating barbecue. 1 piece of banana, regular size, is 2,500 ang glycemic load. Okay. Almost equivalent to 3,000, no? 1 cup, 4,000 man. So, mga kalahati yon. Pero, ang requirement natin sa katawan is only 3,000. Okay. So, kakain ka ng isang banana, 2,500 na yon. Ibig sabihin, more or less, kuta ka na sa sugar. Ang maganda pa doon, kasi yung banana, nandoon na lahat. Naka-package na lahat yung vitamins, mga minerals, fiber, enzymes. So, napakaganda na replacement. At saka, better pa siya, no? Mas maganda siya kaysa rice kasi yung rice, sugar lang ang nakuha mo doon. Very negligible yung mga vitamins and minerals. Okay. Wala pa siyang fiber kasi mostly ang rice kinakain natin, palis na. Wala na siyang enzymes kasi lulutuin mo yung saging, yung rice, mamamatay yung enzymes. Okay. Mantalang yung banana, pwede mo siyang kainin na raw, no? Hindi mo kailangan lutuin siya. Kaya intact pa rin yung enzymes. Ano yung pinaka-recommended para sa banana? Hard-boiled ba siya o talagang raw yung banana? Raw lang. Huwag mong lutuin. Huwag mong lutuin. Just eat it na ripe siya pero uncooked. Uncooked. That's the best. Yun ang That's pinakamaganda. the best, pero yun ang lagi na nineglect ng mga tao. Oo, yes. Yan ang malungkot. Oo. Sige po, pagpatuloy lang po ng mga comments ninyo, yung mga tanong nyo, kasi andito naman si Doc Sam to answer our questions. Marami tayong nalalaman tonight. Ito isa pa na tawag dito, I've learned tonight na yun pala yung ginagawa ko na I escape from eating rice. Pero ito naman, kumakain ako, minsan nag-cheat ako ng 1 slice of bread. Or minsan, meron akong pasta. Madalas na kamote at saging ako. Pero yung saging at kamote ko, nilalaga ko pa. I can finish 1 or 2. Kaso lang, nilalaga ko. Huwag mong kainin na luto. Hilaw siya. Paano yun? Kasi madalas, pag saging daw niluluto mo, hard-boiled mo siya, madalas na complain nila is talagang medyo masakit, acidic ka. Acidic na ano siya. Yun? Acidic talaga dahil hindi mo na siya ma-digest. Ang saging paglutuin mo, mahirapan ka ng i-digest yun dahil namatay na yung mga enzymes. Yung enzymes na built-in doon sa banana, yun actually yung kailangan mo para ma-digest yung saging. Oo. Kaya huwag mong lutuin kasi mamatay yung enzymes. Paano yan kung hindi na lang ako magwa-white rice, magba-black rice na lang ako? The same pa rin, ang black rice, ang problema kasi sa black rice, kasi palis din siya. Black lang talaga siya. Pero mas mataas yung nutrients value niya kaysa yung white. Nakalamang ka lang doon sa antioxidant. Kasi yung violet na color ng black rice or yung black na color ng rice, yun ang antioxidant. Pero yun lang ang lamang mo doon. Problema mo doon yung sugar pa rin. So ano yung gagawin natin, Doc? Solusyon tayo. Kaya yung tanong niya kanina, may pag-asa pa ba yung diabetic? Ano yung gawin doon sa diabetic? Number 1, i-control mo lang yung sugar intake mo. So kain ka ng isang saging, okay na yun. Paano pag gugutumin ako maya-maya? Alam mo, Raquel, yung gutom, yung palaging ginugutom, sakit na yon. Hindi yon normal. Ang normal tulad sa akin, kakain ako ng isang banana sa umaga, wala akong gutom na mararamdaman pagka 10 o'clock. So wala kang merienda? Hindi ako kailangan ng merienda. Pagka 12 o'clock, pwede pa akong hindi kakain ng pananghalian. Makaabot pa ako ng 2 o'clock, 3 o'clock sa hapon na hindi pa ako gugutumin. 1 banana lang kinain ko at saka egg. Usually kumakain ako ng isang egg. Hard-boiled? No, soft-boiled. Soft-boiled. Ano yun? Hindi nilutuin? Ang lutuin mo doon sa itlog, yung white lang.
Huwag Aha. mong, yung pula, huwag mong lutuin. I mean, yung tama-tama lang, hindi siya matigas, no? Kasi ang problema mo dun sa egg, pag na-overcook siya, mag-green na yung red portion niya, yung pughak, no? Mag-green na yung sa gilid, poisonous na yon. Ouch. So, Ang dami natin natutunan tonight. So continue Yes. to like and share our page, our FB Live. Kasi po, marami pa po tayong ma-discover tonight. Alright. So do we have questions from our Facebook Live? Para naman ma-address natin yung mga katanungan nila. So balik tayo dun sa question natin, Doc, na kasi meron akong prepared dito na question, ano. Kaso lang, medyo ano sila. Okay. Medyo unahin muna natin yung question from our Zoom participants. follow-up question. Possible ba mahinto ang dialysis ng mga may kidney failure? Kasi sabi, lifetime na ang dialysis. Thank you, Doc. Marami tayong cases na dialysis siya, pero na-stop yung dialysis. Ibig sabihin, naka-recover siya. Mayroon namang mga cases na hindi talaga naka-recover. Kasi nga, depende nga sa damage, no? Kung irreversible na yung damage, wala tayong magawa doon. Pero kung mayroon pang natirang okay mga selula, pag mag-practice lang siya ng tamang intake, pwede pang makarecover. Lalo na doon sa ang pag-asa kasi ng mga dialysis patient, yung regeneration regeneration. Kailangan talaga mag-regenerate. Malaking tulong dito yung yung stem cell. Ay, galing naman ni Doc, no? Yes. Pero mamaya-maya po, papakilala natin kung ano yung pinakamakatulong po sa atin itong mga katanungan natin. So, patuloy po lang natin yung mga questions natin sa may nakikita akong mga questions sa ating FB Live, sa ating tech team, no? Paki-accommodate naman po. Itong question kanina, sabi mo kanina, kapag lagi kang ginugutom, meron ka ng food addiction. Ano yung paki-expound, Doc? Ang ibig sabihin, pag ginugutom ka na palagi, Magisakit na siya. Sakit na yan. Ang tawag doon sa sakit yan, hypoglycemia. Gabagsak na yung sugar mo after 3 hours. Kaya gutom na yan after 3 hours. Anong gagawin? Ang gagawin mo dyan, unang-una, i-control mo muna yung rice mo. Huwag kang kumain ng marami. Okay. Para hindi- I have just started to control my sugar. I mean, my carbo intake, kasi lagi akong ginugutom. So, ayun, magko-control na. Anong management ko doon? Para... Okay, ganito yan, Kel, no? Ang problema mo lang doon, within first 7 days. Kasi yung hangover, nandun yun within 7 days. Okay. Halimbawa, nasanay ka na sa marami. Kung kumain ka lang ng isang saging, at saka isang itlog, isda, gulay, siguro maghanap yung tiyan mo sa carbohydrates. So, after eating, ma-feel mo na parang ang tawag doon sa Tagalog, hawang ba? Anong tawag sila? Parang feel mo empty pa rin, oo. Parang kulang. Kasi sanay ka sa marami. Ang gawin mo doon, uminom ka lang ng tubig. Is it lukewarm, normal, cold? Mas maganda yung lukewarm. Okay. Uminom ka lang ng tubig. Punuin mo yung tiyan mo ng lukewarm water. Tapos, tiisin mo lang huwag kang kumain talaga. Pag Sabi nila mag-crackers ka daw. No, hindi maka-recover yung system mo pag nagutom ka, kain ka ng cracker. Kasi, kuhan din yun, carbohydrates din yun. Wow. So, walang kain. Pag gutumin ka sa mga 9 o'clock or 10 o'clock, tubig ka lang, inom ka lang ng tubig. Paano kung mag-start na masumakit yung aking ulo? Kasi nga, nag-escape ako ng carbo. Just drink water. Kasi usually sakit sa ulo, kulang na lang water. Oh. Yan ang first remedy. Wow. Ayun mga kaibigan, kapag nagutom, ang paggutom nasa utak lang yan, no? Sakit din pala yan. So, the management of lagi kang ginugutom is just drink lukewarm water. We would like to give some explanation to that. Actually, hindi naman talaga na sa utak mo lang yan. Kasi mayroon talagang psychological may factor yung psychological, pero mayroon ding role yung system mo sa loob. Kasi nagabagsak yung sugar mo, kaya ginutom ka. Kaya number 1 na sekreto dyan, huwag mong hayaan na babagsak yung sugar mo. Isipin mo kung ano yung nakapabagsak sa sugar mo. Di ba sabi natin, tumaas yung insulin mo? Kaya bumagsak yung sugar mo. Kasi ang role ng insulin, pabagsak sa sugar eh. So,
kung tataas yung insulin, sigurado babagsak yung sugar mo after 3 hours. So ngayon, ayaw mong bumagsak yung sugar mo para hindi ka gutumin at hindi ka malubat, no? So wag dapat magtaas yung insulin. Question, ano bang nakapataas sa insulin? Yung sobrang rice na kinain mo. Sumobra ka lang sa 3,000. So halimbawa, dito ka lang sa 2005, wala kang excess, hindi ka mag-produce ngayon ng insulin. So, wala dapat bagsak ang sugar. Kaya lang, yung problema mo, nasanay ka doon sa marami, maghanap ka ngayon dahil sa addiction mo. Pero, may limit yun. 5 to 7 days lang yun ma-feel mo. After 7 days, wala na yung feeling na yun. So, after 7 days, normal na, kain ka ng isang saging at saka yung ibang pagkain na walang sugar, full ka na. At saka hindi ka nagugutumin. Yun ang simula na hindi ka nagugutumin. Wow. Ang dami nating, meron ba kayong natutunan mga kaibigan? Kung meron pa kayong clarification, andito lang si Doc. Lahat ng gusto nyong itanong, pwede nyong itanong kay Doc Sam. Alright, isang tanong pa, Doc. May mga taong hilig sa kape. Anong masasabi mo nito sa mga taong mahilig sa kape? No problem with coffee. According to latest study, don't just excess, huwag ka lang magsobra. Do not drink more than 3 cups a day sa coffee. Pero kung may mga mild coffee naman, yung mga coffee na pwede ka pa rin mag-exist ng 3 kung mild coffee yon. Pero kung mga barako na coffee, kailan lang talaga 3 cups a day. Pag magsobra ka doon, ma-addict ka talaga sa coffee. Oh. Pag lesser, nasa limit ka lang ng 3 cups a day, walang addiction na mangyayari. So, okay lang ang coffee. As long as you stay with the limit na 3 cups a day. Paano yan? Kapag nagkakape ako, syempre may mga 3-in-1, may sugar and all that. Don't you worry about the sugar. Yung sugar ng coffee is just a small amount yan. Usually, pinakamadaming sugar na nilalagay doon sa isang sachet, siguro palagay natin na palagay natin mga 1 teaspoon, no? Ang amount ng 1 teaspoon is only 750 glycemic load. Ang kanin is 4,300. So huwag kang matakot doon sa coffee, doon ka matakot sa kanin. Oh my. What about yung mga fruits na like matatamis na fruits? Dapat may effect din ba? Dapat din control. Lahat ng sugar nakaka-raise ng insulin yan. Kahit ganipan, hindi naman matamis yun, pero it can raise your insulin. So, pag resulta niyan, babagsak yung sugar mo. Okay, ang dami nating tanong sa Zoom. Pakinggan po natin yung Zoom. I mean, let's get a question, please. We'll have the question, please. 200 meter. Last question, Doc. Ilang capsule po per day ng Porcher placenta ang the best recommend sa nag-dialysis ng 3 time per week? Si Raquel sigurong may alam yan kasi specialist si Raquel sa Porcher eh. Okay, mga kaibigan, mamaya po ng konti, babalikan po natin yung question ni Mr. Alex Goste kasi gusto pa natin i-entertain yung ibang mga questions. Okay, Alex? Stand by for that question, babalikan kita. Alright, so, ano tong tinatawag nila, Doc, na lactose intolerance? Lactose, actually yung lactose, that is the sugar from milk, no? Magiging intolerant ka doon sa lactose kung wala ka ng enzymes na maka-digest ng lactose. Usually, nandyan yan sa mga matured na. Tulad sa atin, wala ka ng enzymes para mag-digest ng lactose. So, huwag ka nang uminom ng gatas. So, hindi po ibig sabihin yung mga senior natin, sabi nila, bigyan ng milk si nanay, si lola, si lolo, yun na lang yung nakasustain sa kanya. Is it right or wrong? 3 beses na ako nag-attend ng seminar sa aming yearly convention. Lahat ng mga speakers nag-discourage talaga na pag matatanda na, huwag mo nang painumin ng gatas. Kasi wala na silang enzymes to digest milk. Mangyari, magkakaroon lang sila ng lactose intolerance. No? Okay, balikan natin si Rice sa top. Napaka-controversial po si Rice talaga to. Paano pag applicable ba yung mag-limit ng rice doon sa mga growing age na mga bata? Sa mga bata, mataas pa yung tolerance nila. Pero maganda, huwag nang isanay, huwag magsobra. Kasi pag magsobra ka palagi ng rice, magiging addict ka sa carbohydrates. So, iwasan na maging addict ka. So, para hindi ka ma-addict sa carbohydrates, huwag kang sumobra doon sa limit. Pinakamataas na siguro yung 1 cup
para walang addiction. Okay. May tanong dito, mga Milo chocolate drinks po, Doc. As na-mention po ni Doc kanina, no, na it has only a small amount of sugar, so tolerable naman siya, wala po siyang problema. Tama po ako, Doc, Yes, no? Pero may tanong isa dito, si Mr. Rene Jr. Kibo, what is the mechanism of action of portier placenta and repairing nephrons in patient having kidney failure? Okay, Doc? pwede ko. Yes. Ang pagkaalam natin doon sa mga stem cell, no? Yun yung cell na hindi pa na-specialized. Hindi pa na-specialized. Pagdating sa katawan natin, those cell, yung young cell pa, those are the cells that can still be utilized in any part of your body. Kung saan yun kailangan. So, dahil regeneration ng ating habol para makabalik sa normal yung kidney mo, kailangan talaga ng mga unspecialized cell, and that is a stem cell. So, I think siguro kailangan ng isang set, no? Kel? Isang set. Isang set. Ilang buwan yun? 6 months? 6 months. Yun ang pinaka the best. Para makarecover ka sa kidney problem, kidney failure, kailangan ng one set na Poltier, no? Yung stem cell. Yes. Maya-maya po ng konti, papakita po natin yung video natin about the portier placenta, so we will better understand what is portier all about. Okay? But before that, magbabasa po muna ako, babati po muna ako sa ating mga viewers. Nako, ang dami po nating viewers today. Well, I would like to congratulate JR Tampos for being the top fan. Ang dami mong na-invite ngayong gabi. Mr. Ronald Mejia, Ems de Jesus. Grabe itong taga Manila, Doc, no? Kahit umuulan, bumabagyo, bumabaha, andyan pa rin sila nakatutok sa ating live tonight. We have been Binoha, Marjorie Valdez Fernandez. Nako, ang dami. Hindi po ako magbabasa lahat, hindi ako mag-check attendance po. Pero patuloy lang po niyong i-comment po yung mga tanong ninyo, yung mga gusto niyo i-clarify so that ma-answer po yung ating mga katanungan. Alright? Maybe the video is ready now, so we can watch it. Maya. Okay. So, balik po tayo sa question, Doc. Okay? Saan na yung ang dami ko kasing question dito, no? So, what is the link between a person's thyroid and their weight? Yes. Yung pagtaba natin at saka yung pag-slim. Depende yan sa thyroid gland natin. Okay. Pag mag-hyperthyroidism ka, ang resulta nun hyperactive or superactive yung metabolism mo. So, ang resulta, magiging thinner ka. Mag-slim ka. Kung masyadong hyper ang thyroid mo. Okay. Kung mag-hypo naman yung thyroid mo, thyroid gland, ang tawag doon hypothyroidism, taba ka ng taba. Kahit kunti lang kainin mo, tataba ka. At usually, pag yung tao na may hypothyroidism, pag i-check mo yung cholesterol niya, medyo mataas kunti. Tataas yung cholesterol. Pero it doesn't mean naman talaga kasi na pag malaki ka, may sakit ka. Marami naman kasi malalaki dyan, pero wala namang sakit. Sometimes we cannot really judge by looking at the book. Marami din kasi namang payat na... Yes. Mayroong mga tao na nakakalakad, ibig sabihin may energy sila, pero hindi naman sila healthy. Kaya naririnig na lang natin, ngayon naglaro pa ng basketball, kinabukasan na-atake. So, hindi na siya healthy. So, yun ang iisipin din ng tao, na hindi pala porque wala siyang nararamdaman, healthy na siya. Kumbaga asymptomatic. Yes. Alright, for us to better understand what is portier all about, let's watch this video. Tracing back in time, exploring the future, a decade's experience and technology, unleashing its highest potential, exuding perfection. Breaking conventions based upon excellence, creating success and legends time and again. This
is our commitment to you. Premium quality in the palm of your hands. Perfect healthcare right within your grasp. Pertier Placenta 6th Edition. Be the master of your perfect life. Refined through unlimited trials, creating the perfect combination of healthcare and technology, seeking new breakthroughs, soaring to new heights. This is our mission and responsibility. Freeze-drying technology. Live cells can be preserved and maintained bioactive for 3 to 4 years. Nitrogen-filled technology prevents oxidation, which will make placenta live cells rancid. Enteric-coated technology withstands stomach acid, designed to dissolve in the small intestines, greatly increasing absorption efficiency. Emulsification technology allows larger molecules to be absorbed by the bile-chylomicron pathway. Bio-soft gel technology ensures that the effective ingredients dissolve rapidly in the small intestine, boosting the absorption rate of the bioactive nutrients. Every ingredient meticulously paired, specially selected to give you only the best for your health. Gathering, refining, transforming, cultivating. Your satisfaction is our determination. Dear Placenta, increased to 100:1 concentration in the 6th edition, an increase in concentration, giving you an extraordinary healthy life. At the forefront of cutting-edge technology, backed by extensive research and development, marine collagen peptides, 10 times better absorption. Through repeated trials in pursuit of the precise golden proportion, a unique masterpiece, the perfect union. Apple polyphenol, extracting the essence from 100 apples, anytime, anywhere, a nutritional powerhouse. Exceeding medical science's mission, experience the most premium care. Fucoidan, inhibiting damaged cell growth, regenerating the body's vitality. An innovative breakthrough in evolution, a revolution in health supplements. Nucleoclavum, unlocking the secrets of the body, rigorously maintaining, guaranteeing the most optimal condition for your health. Harnessing performance-proven ingredients, combining advanced technology. Pertier Placenta 6th Edition, elevating us to a whole new level of healthcare. One capsule, defining a new era. Your trust boosted our faith and gave us courage. Giving you the best as always, double the care, transcending the passage of time. Alright, that's all about our Pertier Placenta 6th edition, and this has been used by millions of people around the globe. And ito po yung aking ginagamit. This is our Pertier Placenta. Tingnan nyo po yan, ang ganda-ganda ng presentation pa lang, lalo na po yung laman. Okay? Ito po yung ginagamit ko since 2017, at hanggang ngayon ginagamit ko pa rin po siya because ang dami ko pong nararamdaman na mga hindi maganda in the past, and now that I start taking care of my health, now I am kumbaga bago na po ako ngayon, no? Si Doc Sam kasi kakilala ko siya 21 years ago, as I have said, and he knows me so well na I am not like this, di ba Doc Sam? And because sabi niya kayo nagkita kami, talagang you really transform a lot, Raquel. And that is the secret, is hindi na po to sekreto because this is ang mga umiinom lang nito is the rich and the famous, and this is Pertier Placenta. So to know more about the explanation of this product, the thorough explanation of this product, mga kaibigan, please
go to our Red Footprint Digital and you will know our schedule kung kailan nyo po gustong manood ng thorough explanation about the product. Kasi marami po tayong mga kasamahan na we have Mondays to Sundays. Every 7 p.m. nag-explain po ng anong gusto nyong malaman about the platform, about the product, about the opportunity. Ang dami po yung mga testimonials, ang dami po nating mga event every night. So wag po kayong mawawala. Tingnan po natin mamaya-maya lang ng konti yung ating mga schedule so that maging aware naman po tayo kung ano yung gusto nyong maintindihan all about the product. But isa lang po yung masasabi ko that our product, it reverses the aging process 5 to 10 years younger. And that is why and that's the reason, Doc Sam, na nakita tayo noon, hindi ako ganito. Hindi Then, kasing ganda. Hindi kasing ganda. Di ba? Yeah. So, this is our product. Okay, Doc, this is our talakayan tonight. Itanong mo kay Doc Sam. Doc Sam, marami pa po tayong questions sa ating Zoom. So, baka naman pwede nating i-play yung ating okay, that's it. Okay. Ano po common cause kung bakit mag-swell ang joints natin, especially sa ankle and joints sa feet? Okay, usually pag nag-swell yun ang tinatawag nating arthritis or maybe rheuma. That is plainly inflammation of the joints. Now, there are so many factors involved sa inflammation of the joints. Okay. First, maybe you have some allergenic reactions. That's why nag-swell yung joints mo because nag-react ka to something. And one thing I've discovered, Ken, pag mayroon ka ng glucose intolerance, isa yun sa dahilan na magkaroon ka ng mga swelling sa Kanina joints. na pag-usapan natin lactose intolerance. Ngayon na Yes. naman may glucose intolerance. Ano tong glucose intolerance? Glucose intolerance, yun ang carbohydrates na naging glucose, di ba? Tapos yung katawan mo, bumaba na yung tolerance mo. So pag bumaba na yung tolerance mo sa glucose, every time kumain ka ng sobra, nag-react ka na. And one reaction mo doon, itong mangyari, bakit naga-inflame yung joints mo? Every time ang good nagakain ka ng sobrang carbohydrates, at the time na mayroon ka ng intolerance to glucose, nagataas yung insulin mo. Yung insulin, number one, yung insulin mismo is inflammatory. Okay. So, nag-cause siya ng inflammation. Plus, yung insulin, nag-trigger pa siya ng production ng arachidonic acid. Arachidonic acid is a bad prostaglandin that is responsible in inflammation. Okay. So, dalawa na yung inflammatory substance mo. Insulin mismo is inflammatory. Yung arachidonic acid is also inflammatory. So, Okay. that's why marami kang substance na nakakos ng inflammation. Number 2, kung kulang ka naman sa yung kung mataas naman yung omega-6 mo, inflammatory din 'yon, naga-inflame ka rin. So, tatlo na yung mayroon sa iyo. Insulin, inflammatory, arachidonic acid, inflammatory, tapos omega-6, inflammatory. Walang rason na hindi ka naga-inflame yung mga kanina tanong natin tanong, who is at risk for developing lactose intolerance? Sino? Who is? Usually at yung mga risk? matatanda na. Kasi ang bata lang na nakatolerate ng yung mga bata na mayroon pa silang enzymes to metabolize sa lactose, yun yung mga bata, ayun yung mga tao na wala pang lactose intolerance. So, pag matanda ka na, usually wala ka ng wala ka ng enzymes to metabolize lactose, ikaw yung magkaroon ng lactose intolerance. Okay. Do we still have questions? Okay. Ano po ibang reason kung bakit mataas ang uric acid sa dugo? Aside po sa mga pagkain, possible po bang may problema na sa kidney din? Well, baliktad. Usually, pag mataas palagi yung uric acid mo, yun yung mga tao na posibleng magkaroon ng damage sa kidney. Hindi yung kidney problem na yun ang dahilan tumaas yung uric mo. Except kung ang problema mo doon sa nephrons. Kasi yung nephrons natin, yun ang salaan, yun yung naga-strain, no? Nagasala ng uric acid natin. Yung uric acid kasi naturally pinoproduce sa katawan natin yon. That is a byproduct of protein metabolism. Okay. Kaya dapat ipalabas mo palagi yun through sa urination. Urination. Kaya from the blood,
dadaan sa nephrons, doon sa nephrons sinasala siya at pinatransfer doon sa urinary tube para maiihi mo. Pag may problema ka na doon sa nephrons, hindi na nasasala yung uric acid, so magbalik yun sa circulation mo sa blood, sige siya balik at saka everyday produce ka, wala namang elimination, so siyempre gataas yung uric acid mo. Plus yung isang factor pa, kahit okay pa yung nephrons mo, pero mayroon ka ng protein metabolism problem. Ibig sabihin, kulang ka na sa mga cofactors pag metabolize ng protein. Yung protein na kinakain mo, hindi completely ma-metabolize. So, according to study, uric acid is incomplete metabolism of protein. So, yung kain ka ng protein, hindi mo naman na-metabolize, magiging uric acid yon. Kaya tumataas yung uric acid mo. Pangatlo, maaaring kulang ka sa tubig. Kaya hindi ka nag-aihi. Pag hindi ka nag-aihi, yung uric acid mo hindi na eliminate. So, yan ang mga tatlong factors na magkaroon ka ng mataas na uric acid. So, ang solusyon doon, una, inom ka ng maraming tubig. Pangalawa, i-reduce mo yung protein intake mo. Huwag masyado. Tapos, Paano yan, Doc? Sabi mo, i-reduce ang protein intake, tapos bababa na nga yung aking carbo, tapos bababa pa yung aking protein. Ano bang gagawin? hindi naman kailangan na magsobra-sobra ka sa protein. Ibig sabihin, yung kailangan Tama mo lang. lang. Oo. You eat one egg a day, tapos may kuwan Fruits ka, and vegetables, may fish ka. That's enough for your protein intake. Okay, do we still have question? Dami po natin question kasi, no? So, tuloy-tuloy na po ito. Can beer cause inflammation? Not inflammation of stomach. Not so much. Hindi naman. Wala akong alam na study na Because of beer. nagsabi yung beer makakause na inflammation. Oh. Okay. Ano yung role ng vitamin D in my overall health? Depende sa B. D. Vitamin D. Vitamin D. Vitamin Daddy. Vitamin D is known to boost immune system. Okay. That's one. Plus, cofactor siya doon sa bone development. Okay. So, yun ang pinaka... Sa mga lalaki, madalas kina-complain nila when they are in age, they have this factor called osteo. Ano yung pinakamagandang management doon? Number one, huwag ka masyado sa protein. Kasi yung protein mo, yun ang mag-suck, yun ang mag-deplete, nag-deplete ng calcium deposit mo. Pag malakas ka sa protein, magiging acidic yung blood mo. Pag acidic yung blood mo, nag-withdraw ka ng deposit mo sa calcium doon sa bones. Kaya yung bone mo, nag-reduce yung density niya. Okay. Nagiging porous yung bone. So, tama-tama lang yung protein, huwag sobra. Anything that is sobra, talagang hindi maganda. Usually, yung protein dapat once a day lang, hindi yung karne ka sa umaga, karne ka sa tanghali, karne ka sa gabi. Or kung karne ka man, yung tama-tama lang, huwag sumubra. Alright, so mga kaibigan, medyo nagkakainitan na po yung ating mga tanong. Please, would like to remind everyone to please like and share this FB Live so that marami pong makabenefit, no, ng ating pag pinag-uusapan ngayong gabi. Tanong mo kay Doc Sam. Sana, Doc Sam, no, hindi lang itong unang pagkakataon, hindi lang itong huling pagkakataon na you'll be guesting us kasi ang dami pong makabenefit ng kaalaman mo at ma-impart naman natin sa mga tao na nasa ating mga online who are not able to go to visit their doctors. And di lang po ito ordinary, si Doc Sam na doktor, ito po ay nagbibigay din po ng mga kaalaman on how to take care of our body naturally at home. Okay, Doc Sam, ano yung masasabi mo dun sa mga kinakain natin? Syempre, this pandemic, ang dami pong deliveries, ang dami pong orders natin ready-made kasi hindi nga pwede kumain sa restaurants. Ano yung pwedeng mong ma-advise doon sa mga addict doon sa ordering online? It's okay as long as you order food that are healthy. Sabihin, yung mga nutritious food, huwag yung mga mag-order ka naman lang, gagastos ka pa sa ordering, tapos ang orderin mo yung carbohydrates lang din. So, magluto ka na lang. Magluto ka na lang. Tapos bread, hindi, mag-order kayo mga healthy foods. Okay. Do we still have questions on Zoom?
Okay na? Still we have. Good evening po. How about umaabot ng 10 cups per day? Ano po kaya possible inconsequences? Thank you. Maybe rice ang ibig niya sabihin. Yes, no? oo. Oy, delikado yan. Delikado yan. Sobra. 10 cups, ha? Yes, you will expect a lot of problems. So, by now, as of now, dapat mag-reduce ka na. Huwag 10 cups. Pinakamarami na yung 1 cup. Pinakamarami na yung 1 cup. O galiin mong 1 cup a day ka lang sa rice. Tapos doon ka na sa ibang pagkain na hindi karbo. Gulay, hindi karbo yan. Fish, hindi karbo yan. Itlog, hindi karbo yan. So, doon ka. Ano yung masasabi mo dun sa mga lutong bahay? Kasi nasa bahay naman tayo ngayon na lagi namang nasa oil, cook in oil. Ako wala akong problema dyan sa oil, Kael. Hindi ako stricto doon sa oil. Kasi ang katawan natin kailangan talaga ng oil. Kailangan natin ng fats. Isa lang, dapat mamili ka ng klase sa fats. No? Okay. Hindi lahat ng fats is the same. No? There are good fats, there are bad fats. So, polyunsaturated fats is okay. So, that's it. Okay, do we still have question? Okay. So, patuloy po nating pag-uusapan ng ating kalusugan ngayong gabi. If you still have questions, please write down your comments on our chat box para po ma-address naman natin yung mga tanong nyo na matagal nyo nang kinikimkim. Okay. So, meron pa tayong tanong. Ang dami kasing tanong, namimili lang ako nito. Okay, how can you safely add fish to your diet, Doc? Kasi may mga tao talagang ayaw kumain ng fish. How can we safely eat? Safely add fish to your diet. Dapat matuto kang magluto ng isda na hindi malangsa kainin. Tapos, unang-una, konti-konti lang muna hanggang masanay ka. Tapos, mag-aral ka. Iba-ibang putahe, hindi yung yung antawag yung perito lang palagi or okay. Is Some food question. addiction a difficult addiction to break? some question. Okay, go ahead. What nutrition guidance should I follow during the coronavirus disease outbreak? Okay. Ito na. Number 1, alagaan natin yung immune system natin. Alam nyo ba na mayroong nagasisto dito sa katawan natin, yung sugar at saka immune system natin. Okay. Pag tumaas ang intake mo ng sugar, gababa yung immune system mo. Once na ibaba mo yung sugar intake mo to the regular level requirement lang, yung 3,000 glycemic load lang, naturally gasaka yung immune system mo. Oh. So, isa yan. Dapat control ka talaga sa sugar nowadays. Huwag mong usuhin yung soft drinks, yung mga matatamis, milk tea ang carbohydrates uso palagi. ngayon, Doc. Milk tea. Huwag. Bababa yung immune system mo pag sumobra ka dun sa sugar. So, i-control mo yung sugar. Tapos, Carlo ha, Carl ha, milk tea daw, hinay-hinay ka dyan. Tapos, just take vitamin D and vitamin C. Vitamin C. Okay. Ano yung question natin kanina? Is food addiction a difficult addiction to break? Food addiction? Yeah, of course. It's just like drugs, no? According to study, addiction to carbohydrates is almost the same to addiction to cocaine. Kaya lang, mag-suffer ka lang ng mga withdrawal syndromes. First, dapat maintindihan mo na addict ka na sa carbohydrates para ikaw na mismo ngayon ang mag-decide. Remember, pag nag-crave ka ng drugs, hindi gamot ang drugs. Nag-crave ka ng alcohol, hindi gamot ang alcohol. Nag-crave ka ng nicotine, yung sigarilyo. The only way to control your addiction to sigarilyo is to avoid sigarilyo. The only way to avoid addiction to cocaine is to avoid drugs, no? It's just like carbohydrates also. Gusto mong mawala yung addiction mo sa carbohydrates, i-control mo muna yung carbohydrates mo. Mag-suffer ka lang 5 days to 7 days. After 7 days, babalik ka sa normal mong yung adjustment period. Magbalik yung normal mo na hindi ka na mag-crave ng pagkain. Okay, another question here. Are there certain ages at which a body's metabolism slows down? Walang specific na edad. Depende yon sa sitwasyon ng thyroid gland mo. O depende rin sa mga pagkain mo. Halimbawa, nag-take ka ng yung isa sa mga nagka-activate ng ating metabolism, yung BCO.
Pag nag-take Virgin ka nun, coconut oil. nag-take ka nun, bumibilis yung metabolism mo. Kaya isa yon sa mga pang-slim. Oh. Slim daw, oh. Pag-uusapan naman yung pagiging slim. Oh, we have question in Zoom. Sa mga toddlers po, paano kaya ma-maintain na mailayo sila sa respiratory Infection. infection, no? Ano pong Inspection. pagkain ang maganda pong ibigay, which is picky eater sila. Aha. Depende sa training yon. Una, sanayin mo sila sa banana. O kaya kamote. Huwag sanayin sa mga biscuit, sa mga Teka lang, bread. Doc. Ano natin yung banana muna? Kasi ang daming banana sa Pilipinas. Ano yung sinasabi mong banana na good? Cardaba. Cardaba. Pinaka-the best. Paano yung mga lakatan and latundan? Okay lang din, pero pinaka-the best yung Cardaba. Pero Alam wala nyo, namang control doon sa pagkain natin sa wala na. lakatan. Alam nyo, depende lang yan sa pag-prepare mo ng banana ba. Ang gawin natin, balatan mo yung banana, tapos hiwa-hiwain nyo, ilagay mo sa plate na maliit, tapos lagyan mo ng parang cream na kunti. It appears to the children Yung presentation, attractive. oo. Huwag yung ibigay mo yung banana, tapos gamitin mo yung art of preparation. Okay, another question please. Doc, ano po ba magandang food, nutrition remedy sa mga di masyado makatulog? Alam niyo ba yung insomnia? Yung insomnia is one of the manifestations of hypoglycemia. Pag mayroon ka ng hypoglycemia, eventually magkakaroon ka ng insomnia. So, kung ang insomnia, ang cause ng insomnia is hypoglycemia, dapat doon yung hypoglycemia ang i-correct mo. And eventually makakatulog ka na. Kung hindi mo ma-address yung cause ng problema, mahirapan kang ma-solve yung problema. Tulad ng ginagawa natin ngayon, hindi ka nakakatulog, umiinom ka ng artificial na mga drugs. Para ka makatulog. Eventually, mag-worsen lang yung problema mo dyan. Alam na natin ngayon na ang insomnia is caused by hypoglycemia. Ibig sabihin, nagabagsak yung sugar mo. It's because nagataas yung insulin mo every time ka kumain ng maraming carbohydrates. So, ang gawin natin, i-control mo muna yung carbohydrates mo para wala kang hypoglycemia. Eventually, pag nasanay na hindi ka na kumakain ng marami, yung insomnia mo mawawala. Wala. Marami na akong pasyente na ganoon, pero after na na-control nila yung carbohydrates, nakakatulog na sila mabuti. Alright, so marami pa pong mga tanong natin sa Zoom at sa ating FB Live. Paki-accommodate naman. Pero thank you for watching right now. Sheila Obero is watching right now. JR, Alan Roque, Gemma, Miss MVL, no, they are watching from home. At sana po may natutunan po kayo sa gabing ito. At patuloy po natin i-entertain yung mga questions natin on Zoom. Is it okay to eat spices every meal? Like eating 2 tablespoons of onions and garlics every meal? I have no problem with that. Those are food. I think it's okay. According to our study, wala namang problema. Mas maganda nga kakain ka ng mga onions, garlic. Okay lang yun. In fact, they're antibacterial naman, di ba? Yes. Sa Indonesia, alam mo panggamot nila sa ubo. Spices. Yun lang onions, lalagay nila sa tubig at saka yung garlic. Iinumin nila yung tubig. Yun ang panggamot nila sa ubo. It's okay. Okay yan. Wala In problema. fact, I am taking garlic na talagang yung garlic Yung na raw garlic. yung raw. Yeah. Medyo iba lang yung lasa, iba lang yung amoy, pero lagyan- maganda naman yung result. Ang maganda doon pag-prepare mo doon sa garlic, lagyan mo ng limonsito. Aha, para mawala yung amoy. Lagyan mo ng kunting salt, tapos kung limonsito, okay na. Hindi na siya masyadong ganun ka. Okay, at this time of pandemic, Doc, dami pong merong undergoing depression. No, so what is the best management of depression? Sabi nila, knowledge is Power. number one factor that will free you from depression. So, ang dapat mo lang alamin, yung kuha natin ngayon, pandemic natin ngayon, hindi dapat makamatay. Ang gawin mo lang, yun, i-maintain mo lang yung immune system mo. Pagkatapos, huwag kang mawala ng vitamin C at saka vitamin D lang. Yun.
Okay, vitamin C and vitamin D, and of course, take your Protea placenta as your daily dose. Alright? So, Doc, ang dami mo pang pwedeng i-share sa atin ngayong gabi, pero po medyo kulang po tayo sa oras. Pero marami pa tayong questions na hindi pa natin nasusulit dyan, at alam ko marami pang nasa linya, no? So, isang tanong, can drastic quick weight loss have a negative effect on my health? Ano yan? Quick loss? Quick weight loss. Hindi talaga maganda yung abrupt na losing of weight, no? Kailangan gradual. So, doon ka sa right diet. Less on carbohydrates, tapos increase mo konti yung fats mo. Alam niyo, Kel, yung pag-increase ng fats, one way yan na mag-lose weight ka. Increase ng fats? Fats, sa diet mo. Okay. Dahil Will lose weight. once na mag-take ka ng fats, ma-activate yung fat metabolism mo. Hindi ko yun alam. Yes. Kasi, actually naman mga kaibigan, marami nagtatanong po sa akin, bakit daw ako pumayat? Hindi naman po ako nag-diet. Talagang I'm just eating the right food, because alam niyo po, Doc, habang nagkakaedad tayo, kailangan natin bantayan din yung ating health, lalo na we are promoting and we are advocating stem cell product, no? So, yun, hindi po ako nagda-diet, I'm just eating the right food. Yes. So, we still have another question from Zoom. Is bruising sign of low iron, and what illness caused by bruises? What illness? Or what caused bruises? Ang dami, marami ako niyan. Lalo na pag nabangga ako. Isa dyan is mineral deficiency. Okay. Tsaka mga vitamin deficiency. Sure ako dyan. So, just eat the right, yung mga pagkain na kompleto na yung mga vitamins. Tulad ng mga vegetables, mga fruits. Fruit juice is good, no? At saka vitamin C. Vitamin C can solve that bruises. Vitamin C daw, Diwani, ha? Baka kulang ka ng vitamin C. Okay. So, do we still have question pa ba? Okay. Magbabasa muna ako ng question dito kasi ngayong gabi talagang medyo na-overwhelm tayo dun sa mga, sa mga katanungan. Ang dami po. Parang natanong ko na to kanina. Alright, so, balikan na lang po natin yung mga questions kasi hindi ko na, ang dami po kasi talaga, sobrang hindi ko na mabalikan yung mga questions ng iba. Doc, is it true that any manifestation that shows from the skin will reflect that oneself have internal problem? Isa sa mga problema na na-identify natin pag mayroon kang problema sa skin is liver problem. Liver? Yes. Pag may liver problem ka, usually magkaroon ka ng mga rashes, mga spot-spot, yun ang mga problema. Tsaka, yung intestine mismo, yung ating kidney mismo, magkakaroon din yan ng manifestation sa skin. The healthier the intestine, the healthier the body. Yes. So, careful. Pag mayroon ka ng mga rashes, you try to check your liver, baka hindi na healthy yung liver mo. May mga tao, Doc, na merong skin manifestation like darkened yung lieg nila, yung some spots in the body. I mean, black, darkened. Mayroong black spot, that is a sign na baka mayroon ka ng leukemia, no? It's cancer of the blood, yung mga black spot. Pero hindi naman ganun kaagad, no? We have to subject them to mga tests, ultrasound, laboratory tests. Yes. Okay. Thank you daw, Doc. Pero yung iba kasi, may mga talagang like yung liig na mga liig na yung nagaitim na nagaitim. Dito, Kel, yes, nagaitim na dito. Ibig sabihin, may problema na tayo sa peripheral blood circulation. Yung dito, mga capillaries natin nandito yun eh. Pag yung blood natin is sticky, usually wala nang mga blood circulation dito sa peripherals natin. Yung iba dito sa batok. Yeah, ang iba dito, nakita mo yung kuminsan nagaitim na dito. Pag nagaitim na yung legs mo, ibig sabihin talaga blood circulation doon sa mga peripherals. Capillary circulation yun problem. Sticky ang dugo mo pag ganyan. Wow.
Ang dami po nating ano na to, hindi na ako marunong magsalita. Marami po tayong na-learn tonight, ano? So, maraming salamat po sa ating, kahit konting panahon, Doc Sam, no, na nandito ka, marami po tayong na-learn tonight, na yun pala yung mga nalalaman namin before, it's not true pala, and now nalinawan po kami, and I hope na next time you can also guest us again, para naman po sa karagdagan, no, alam ko marami pa po tayong mga kaibigan na gustong magtanong pero hindi na po kinakaya sa oras. Ito na lang, huling tanong, huling hirit daw, no? Doc, yun po bang nangangalay ang balikat? May kinalaman po ba ito sa kinakain din? Yung sinasabi po nila na pilay hangin. Nangangalay ang balikat. Parang frozen shoulder. Oh, we have to check that. We have to be very sure kasi may mga signs na pag nangalay itong balikat mo, it could be may problema ka sa heart or may problema ka sa lungs. Heart and lungs ang pinakamagandang check. Or maybe just muscle pains lang. Nagkaroon ng stress yung muscles mo. Hopefully, muscle stress lang. Pero pag andyan na, lagi na lang, no? Hindi na nawawala, then better them to go to the specialized doctor para ma-address yung kanilang mga concerns. So mga kaibigan, wala na po tayong oras. Maraming salamat, Doc Sam, for your time, no? And any words of wisdom po na iwan natin sa ating mga viewers tonight? Yun lang po. My advocacy is to encourage everybody to live a healthy healthy lifestyle. Doon sa mga paano makontak si Doc? Pwede kayong mag-contact sa akin kung may mga katanungan kayo. You can call me or text me at my number 0956 029 0818. Okay. Yun ang globe natin. Doon lang. Tapos para sa yung wrap up natin. Okay, wrap up natin. Okay, gusto ko lang ma-emphasize sa inyo na dapat change lifestyle tayo. Okay. Healthy lifestyle. Simple food. Tapos kung may kaya kayo, may kaya, uminom kayo ng Portier placenta. Kung may pera man lang kayo, huwag ka nang mag-aksaya, no? Invest your money in a very reliable product. And that's Portier. I believe in Portier. I believe in stem cell. Gusto kong ma-emphasize din sa kanila yun. Doon lang so, wala ka talaga, di anuhin man natin, no? Pero maghanap na rin. Kasi ang pagkawala, hindi yun dapat the end na sa istorya ng buhay mo. True. You can still look for money. So yun, healthy lifestyle. Control the carbohydrates, control sugar, then sleep early. Bawasan nyo yung sobrang computer, sobra sa gadget. Tulog ka at least mga 10 o'clock, tulog ka na, or 11 o'clock. Tapos magising ka ng 6 o'clock, at least na may 7 hours ka na tulog. Okay na yun. Yan lang. Okay, maraming salamat, Doc. Si Dr. Doc Sam, meron pong mga clinics na-mention niya po kanina sa Digos, sa Santo Tomas, sa Tagum, sa Panabo, sa Davao, meron din po siya, at na-mention niya din po yung kanyang number kanina. Hindi ko po memorize yung number niya, no? Pero sabihin ko na po para alam ko magtatanong din naman kayo sa akin. 0956-029-0818. Yan po ang number ni Doc Sam. Buti naman nagbigay si Doc Sam. Pero wag niyo naman po siyang tawagan ng midnight, papapatayin kayo ng asawa niya. Alright, tutulog na po si Doc Sam ng 10 to 11 p.m. So, wag tanong po kayo sa oras, tamang oras po, no? At wag kayong magtanong kasi dapat natutulog na rin po kayo sa mga oras na yon. Alright, so mga kaibigan, marami tayong natutunan tonight, and I hope na we have to take care first of our health, for our body, our mental health, and our spiritual health as well. So, eat the right food. Huwag sobra, kasi pag sobra, lahat ng sobra ay hindi nakakabuti po sa ating katawan. Piliin nyo po na manatiling healthy palagi so that we can combat this COVID-19. Stay safe po mga kaibigan. And if you want to know more about this Portier placenta,
go to our Red Footprint Digital. Kung hindi pa po kayo makapunta doon, hindi pa kayo nakalike doon, like and share now so that makukuha nyo po yung dapat nyong makuha ng mga schedules kung saan po kayo, you will learn a lot from this team, no? And I would like to also announce that we have our apps, the Red Footprint apps. Doon po tayo we can engage, no? Pwede tayo mag-usap doon para mas mapadali. Just go to App Store and download your Red Footprint Digital na Red Footprint at doon po kayo pwede na po kayo makipag-usap kung sino man ang nandoon sa ating chats, sa ating room, no, sa ating apps. Alright, so mga kaibigan, dito po nagtatapos yung ating kwentuhan ngayong gabi at next time po, ma-invite naman natin ulit si Doc Sam para po sa karagdagang kaalaman. So, anong pipiliin mo ngayong gabi? What is your first priority? Financial or your health? Pero para po sa akin, aanhin po ninyo yung iyong pera pag marami naman po kayong sakit. Pero ang sabi ni Doc ngayong gabi, kung may pera man kayo, kung problema nyo ang pera na hindi kayo makabili ng 40 placenta, the more you have to engage with Red Footprint because we can help you find your way to have a financial freedom. Okay? Because Red Footprint is here to help. Mr. Rex Bugkala, our Team Supreme Pegasus One with One Ring is investing this online so that we have an avenue to help each one of us, no? Ang talagang gusto niya na ang lahat ng tao, lahat ng ka-teammates niya ay magiging successful. That's why he made this Red Footprint. So, kung may pera naman kayo, the more you have to take care of your health. Kung wala kayong pera, mas the more po na i-take care niyo ang inyong health because hindi po nababayaran ng pera ang ating mga kalusugan. Magandang gabi po, stay healthy sa mga kaibigan po natin na sa Luzon. Please keep safe po and stay at your home kung possible po kasi hindi po maganda lumabas sa panahon ngayon. Maraming salamat. This is your host Raquel Horolan and please also like and share my page at we are here to engage with you as well. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you, Doc Sam. Good night.